Habang maraming highlights ang nakafocus lang sa final score, may mas malalim na kwento sa likod ng laban na ito. Isang larong nagsimula sa pagdodomina ni Kai Sotto sa ilalim, pero nagtapos sa isang masakit na pagkatalo ng Koshigaya Alphas. Mula sa pambubuli sa depensa, muntikang poster, hanggang sa biglang pagkawala ng momentum, ito ang klase ng game na mapapatanong ka talaga kung saan nagbago ang takbo ng laban. Ito ang second game ng back-to-back series ng Koshigaya Alphas kontra Sendai 89ers. Nanalo ang koponan ni Kai Sotto sa unang sagupaan, kaya inaasahan ng marami na tuloy-tuloy na ang momentum. Pero ibang Sendai ang nakaharap nila sa game na ito, mas agresibo, mas pasensyoso, at mas handang bumawi. Sa first quarter pa lang, kitang-kita agad ang plano ng Koshigaya, ibigay ang bola kay Kai sa ilalim. Agresibo si Kaiju, binubuli ang mga import ng Sendai, at dahil dito ay maagang na fall trouble si Culver, isa sa kanilang sandigan. Ang unang puntos ni Kai ay mula sa free throw line matapos ma-fall sa shot attempt, at hindi nagtagal ay nakuha rin niya ang kanyang unang field goal, easy 2 mula sa magandang pwesto sa paint. Maganda ang simula ng Alphas, umabot pa sa 6-0 run, at kontrolado nila ang laro sa first few minutes. Sa ilalim ng 2 minuto, nakuha ni Kai ang kanyang ikalawang field goal, isang hook shot kung saan literal na binuli niya ang depensa ng Sendai. May isang play pa na muntik ng maging poster dunk, pero sayang at tumalbog palabas ang bola. May block attempt din si Kai na muntik ng maging highlight, ngunit tinawagan ng goaltending. Natapos ang first quarter na lamang ang Koshigaya, 20-13. Second quarter ay nagpatuloy ang mainit na opensa ng Alphas. Umabot pa sa double digits ang kanilang kalamangan, at muli na namang muntikang maposterize ni Kai ang import ng Sendai. Kahit hindi pumasok, nakapag-draw pa rin siya ng fall, at naipasok ang 2 free throws. Sa depensa, gandang presence din ni Kai, na-bother niya ang layup attempt ni Culver. Pero sa late minutes ng quarter, unti-unting bumalik ang Sendai. Nakaran sila at nabawasan ng 4 ang lamang ng Koshigaya. Buti na lang ay may tough and one layup si Kai sa loob ng paint na pumigil sa tuluyang paglapit ng Sendai. Pumasok ang halftime na lamang ang Alphas, 44-35, at may 12 points na si Kai Sotto. Pagdating ng third quarter, agad nakapunto si Kai mula sa mid-range, libreng-libre sa free throw line jumper. Pero dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Unti-unting humabol ang Sendai at naibaba sa 1 puntos ang lamang ng Koshigaya. Bagamat hindi nila tuluyang naagaw ang momentum sa puntong ito, ramdam na umiinit na ang opensa ng Sendai. Natapos ang third frame na lamang pa rin ang Alphas, 55-52. Sa tingin mo, sapat ba ang dominasyon ni Kai sa loob para mapanatili ang momentum ng buong team? Fourth quarter ang naging turning point. Sinubukan ng Koshigaya na alagaan ang kanilang kalamangan sa early minutes, at may isang magandang entry pass si Kai papunta kay Clemons para sa easy 2. Pero biglang nagkaroon ng panibagong run ang Sendai. Isang 3-pointer ang tuluyang nagbigay sa kanila ng kalamangan, at mula roon ay tuloy-tuloy na ang kanilang opensa. Umabot sa 7 puntos ang lamang ng Sendai sa late minutes. Kahit may presensya pa rin si Kai sa loob, hindi na nakabuo ng comeback ang Koshigaya. Na-maintain ng Sendai ang kanilang kalamangan hanggang sa huli at tuluyang naipanalo ang laban. Sa kabila ng pagkatalo, nakapagtala pa rin si Kai Sotto ng 14 points, kasama ang rebounds at physical presence sa loob. Isang larong nagpapakita na kahit dominante ang isang player, basketball pa rin ay team game at sa dulo, execution ang nagdidikta ng resulta. Ang tanong ngayon, kung ikaw ang coach, ano ang babaguhin mo sa fourth quarter para hindi makawala ang ganitong klaseng laro?